So ano nga ba ang Philippine rocket? Meron tayong rocket, totoo yan. So, pero is that the one that's going to be used in 2027? Pag-usapan natin yan. At malalaman natin ang difference between Philippine-handled and Philippine-owned. Ang project na ito ay unang Philippines na liquid-fueled sounding rocket launch ng 2027. Yan po yung tinatawag sa kanya. Coordinated ito by the Philippine Space Agency at mag-establish ng National Spaceport sa Cagayan North International Airport sa Lalo, Cagayan. Medyo infamous or famous na po ang Lalo Airport sa Cagayan dahil ito po ang ginagamit ng mga US troops pag lumalanding sila doon. So the mission ay yung private, itong mission na ito, mission kasi ang tawag pag rocket launch, ay public-private partnership. Okay, uulitin ko. Public-private partnership. Sino yung mga, maraming salamat. Sino yung mga involved dito? Philippine Space Agency, DICT, Ascend International Gateway, local yan, at yung South Korea's Perigi Aerospace Incorporated. Ano yung Perigi? Yung Perigi ay pagmamay-ari ng South Korea. Ito ang may-ari ng proprietary na Blue Whale liquid propellant technology para ma-lift yung tinatawag na scientific payload. Okay. Anong ibig sabihin nito? Yung may-ari ng tech, may-ari ng rocket, yung may-ari ng hardware, may-ari ng core na propulsion system niya, ay pagmamay-ari ng South Korea, South Korea, in particular yung Perigi Aerospace Incorporated. Yung technology, yung liquid propellant technology nito, Blue Whale ang tawag doon, at South Korea o yung Perigi ang may-ari. Magiging significant ito later on para pag-usapan natin. Pero ang launch ay Philippines lahat. So the launch will be in Cagayan North, sa Cagayan International Airport. It will use our launch pad. It will use our rules. Okay. Bakit rules? Balik tayo, 2023. Ginawa natin yung TALA, which is a mixed fuel or solid fuel propulsion system na Philippine-owned yung technology. Mga Pinoy ang gumawa, Pinoy ang nag-create, at alam nyo ba na na 3D printed ito in its entirety. So meron tayong technology for rockets called the Tala Hybrid Rocket Prototype na ginawa in 2023. Okay. Dahil mayroon na tayong Tala na rocket, tayo ang nakagawa ng launch pad rules dito sa Cagayan North. Anong ibig sabihin yan? Yung rocket is South Korean, pero it operates under our rules. Since it is our rules, may control tayo in how the rocket is going to be launched. Okay. Pero dahil PPP ito, mayroong weaknesses sa public-private partnership. Unang-una, dependent tayo doon sa sovereign intellectual property ng kabila. Since ang Perigi, talagang guarded nila ng husto yung technology dito. So yung proprietary technology nila doon sa liquid propulsion engine. Because that's mainly what the rocket is. The rocket has hardware, and it dun sa hardware niya, yung talagang nagpo-propel, that is the main technology. What drives the rocket is the main technology, at the main technology is owned by Perigi, and Perigi will not share that technology. That is part of the agreement. So, ang role ng Pilipinas, tayo yung launch pad. Dito ilo-launch yung rocket, but it's not our rocket. Okay. So anong effect nito? Kung mayroong commercial or profit that can be derived from this, hindi tayo magbe-benefit noon. Hindi atin yung rocket. Atin lang yung launch pad. So kung mayroong pagla-launch, kunwari gagamitin natin yung rocket to launch a satellite. Magkakabit tayo ng satellite natin. Hindi atin yung hindi tayo ang pwedeng mag-benefit from that. Okay? So the focus can deprioritize non-profitable but critical sovereign needs, sabi nila, such as local disaster management, climate monitoring, and national security surveillance. So priority sila doon sa commercial benefits at commercial profit incentives
doon sa if a satellite is going to be launched from that rocket. So kasi dahil private nga yan, kailangan kumita sila. In order for the PPP to be viable, the private company has to benefit. So it is possible, I'm not saying na yan na po ang napag-usapan, pero whatever commercial profit will be derived from the launch will have first the private company's interests in mind. Kailangan sila yung kumita. Kailangan kumita sila. Very strict ang rules tungkol sa technology na ganito, which could also have a military component. It will be determined by South Korea, yung amount that can be transferred. And right now, there is not going to be any technology transfer sa Pilipinas, although they did train yung mga engineers. Right? The engineers who will be handling the rocket launch, many of them will be Filipinos, many of them were trained by South Korea. But and this is essential. So, wag natin i-dismiss din yung knowledge that has been transferred. But this is a transfer of knowledge only on rocket launches, okay? Not on the rocket itself. So, tayo ang responsible because of the partnership. Anong dala ng Pilipinas na cost? Yung cost po ng launch. So, yung pag-provide ng lugar, yung pag-provide ng launchpad tech, monitoring from the from here, from the Philippines, then that will be for the cost of the Philippines. So, may isa pang concern na nire-raise din ay dun sa location ng rocket launch. Based on the Earth's spin, kasi kailangan din yung propulsion has to compute the technology involved in the movement of the Earth at saka sa pagdetermine kung saan siya kung yung accuracy ng kanyang pag-launch. The problem is, Lalo International Airport has also international vulnerabilities. Dahil nandun po ang US troops, hindi po natin masiguro yung safety and security in terms of international geopolitics. Okay. So yun yung there are other concerns, pero we can discuss them at a later date. So what PBBM has not been telling us is that this is not the Tala rocket that we created in 2023. This is a Korean-owned rocket using the Blue Whale technology that belongs solely to Perigi. So because this is not our rocket, kumbaga, medyo misleading yung sinasabi niya. Although, the Philippines will be handling the rocket launch. So, questions. Okay na? Gawin ng rocket na yan sa kalangitan. Pasok. Yes, we are going to launch a rocket into space. Galing. Yes, we are going to launch a rocket into space. Gago. Ito, kapag ba ito'y lumipad, doon ba sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babaksak? Paano? Okay po. So ito pong rocket na itetest natin for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10. Again, na ititest. Itong rocket na ititest natin next year. 17 billion. Ititest pa lang yan. Kapag kaya, supot, hindi lumipad dyan, putang ina, nagsunog na tayo ng 17 billion. Sipin mo yung 17 billion, ginastos mo sa ganito. Putang ina, alam mo talaga, baliw yung presidente pagka ganyan. Sinto-sinto talaga. Sinto-sinto. Malala. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan. Oo, kingin na mo. James Bond. Rocket daw yan, hindi daw rocket ship. Putang ina, hindi daw aabot sa kalawakan. Gago. Matagal nang ginagawa yan sa Bukawi, Bulacan. Yung mga rocket sa Bukawi, Bulacan, ang gaganda nun, mura lang. Pagka lumipad yun, nagpapakulay pa yun. Parang dito sa channel natin, boom, sumasabog yung may mga kulay. Wow, mapapaganong ka. Yun. At pagdating niya ron sa kumbaga para sa rurok nung yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Kinginan nyo. Lilipad siya. Pag na-reach niya na yung height, puta parang addict lang Parang babatak siya pagka na-hit niya na yung amats niya. Tapos na siya bumatak, ganon. So putang ina itong rocket na ito, lilipad ito. Pag na-reach niya na yung height, putang ina bahala na siya buhay niya. Gago
Mga ilang minuto lang po siguro yun, no? Baka nga less than 1 minute lamang po. Utang ina, less than 1 minute lang siya sa ibabaw, gago. Mas matagal pa yung lundag ni Michael Jordan eh. Shoo! Paglipad na ganun, pagdating doon, putang ina, ano gagawin natin dito? Wala, gago, babagsak na tayo ulit. Kado kayo mga taga Ilocos, dyan daw yung sa Ilocos eh. Sa may Ilocos daw, palili pa rin yan, putang ina talaga, yari kayo dyan. Mga taga Ilocos, baka mabagsakan pa yung mga bahay ninyo, masunog pa yung mga bahay ninyo. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito. And then, itong inyo pong launching na ito, practically, ito ba ay pag-test lamang sa kakayahan ng rocket hanggang saan siya makakalipad? O meron na ho kayong makukuhang informasyon doon sa kaulapan na aabutin nito? Okay po. Nabanggit nga natin yung iba't ibang application ng sounding rockets kanina, no? Yung isa, yung weather. Pero dito po sa particular na test launch natin, magsasakay po tayo ng sarili nating payload. At yung payload Oh, may payload pala eh. O Lorena Pansang ha, tsaka kay Asilano Ocomin dyan sa Hong Kong, mabuhay kayong dalawa. Sana dumami palahin nyo ngayong araw na ito. naman na yun ay, ang payload po essentially para may ginawa tayong device na isasakay natin sa rocket na yun. Ang susukatin naman niya ay mga radio signals. Inang ina nyo. Mayroon daw payload yun. Pagdating doon, ang susukatin daw nun, radio signal. Gago! Susukatin mo radio signal, wala nga 1 minuto sa ibabaw, yung babagsak na siya. Ano masusukat niya ro? Tarantado, isa ka rin eh. Hello? Matest ito kasi gusto nating makita kung, for example, saang lugar ba medyo mahina yung signal. At Tangina, alam namin, sa buong Pilipinas, mahina yung signal, gago. Magpapalipad pa kayo ng 17 billion na rocket na mag-i-stay dyan ng walang 1 minuto para lang malaman kung saan mahina signal. Gago, ang mahina signal, yung utak ni Bongbong. Yung ulo ni Bongbong, walang signal yun. Tsaka ni Claire Castro, isama mo na yung utak mo. Putang ina ninyo. Ano kayo? Flat bar kayo? Wala. Kahit edge, wala kayong signal. Pupunta kayo sa langit para lang maghanap kayo ng signal, mga gago. Di ba pag lumipad yung eroplano, wala nga signal sa ibabaw eh. Putang ina yan eh. Ang bababa ng eroplano eh. Hindi naman yan sa atmosphere eh. Wala nga signal pag nag-cellphone ka sa ibabaw ng eroplano, wala signal. Hindi na inaabot ng signal yun. Tanga pag nagpunta kayo, wala signal doon. Gago. Normal ang putaragis na ito. Tangin nyo, puro kayo katangahan talaga eh. ganun yung application na gusto nating explore. Okay. Bukod po rin sa pag-test nung kakayahan ng rocket at nung kakayahan natin na mag-integrate ng sarili nating gawa dun sa rocket na yon, gusto rin nating may exercise dito sa test na ito yung proseso ng pag-secure ng permits, making sure na safe. Putangin nyo. Gagastos kayo 17 billion para mag-exercise. Makukuha ng permit. Kayo kayo kukuha ng permit? Gago kayo gobyerno eh. Kayo gobyerno, pukin ang ina ninyo. Di syempre yung permit niyan sa inyo din, tanga. Gagawin nating activity, pag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government. Putangin nyo, pag-coordinate, hindi nyo kayang practice yan, hindi kayo gagastos. Ha? DOST ako dati, boss D. Pagkakaalam ko, for research purposes ata gamit yan. Pero parang na-hype lang sa SONA, pukin ang ina niyan. Research, ano yun? Sinasabi mo? Research, gagi. May sure na unang-una ligtas yung gagawin nating paglulunsad at may exercise natin yung proseso. Paano nga ba tayo makakapag-launch ng isang rocket mula sa Gago talaga, no? So yun lang, gagastos ka ng 17 billion para doon. No? Meron din balita yung News 5 tungkol dyan sa rocket eh. Ano ba yung rocket na yan? O ano ba yung rocket? Hindi nakakatuwa kasi itong mga rocket na to eh. Ayan oh, ang ganda ng rocket na yan. Ang laki oh. Puta, hindi ganyan yung atin. Yung atin, mas matangkad pa yung basketball player. Doon sa rocket, walang hiya na yan. Sige nga, ano nga tong usaping rocket na ito? Mga kapatid, rocket launch ang target ng Pilipinas sa 2027. Nabanggit pa po yan sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba, hindi naman bago ang rocket story ng Pilipinas. Noong dekada 70, may proyekto po ang ating bansa na tinawag na Project Santa Barbara. Actually, nung panahon naman na yan, 1960s, maayos man ang Pilipinas, maganda ang estado ng Pilipinas noon. Oh, mas lamang tayo kaysa sa ibang mga mga karapit bansa natin dito sa Asia. 1960s, okay man yan. Ngayon hindi. Putang ina, paatras tayo eh. Yung baga lahat ng kasama natin, umabante tayo, paatras, putang ina yan. Sira yung transmission ng sasakyan ng Pilipinas. Ang andar natin hindi pa abante, puro patras. Oh. Missile at rocket technology para sa ating bansa. At sa Caballo Island, malapit sa Corregidor, isinagawa ang mga rocket launch. At isa nga po sa mga rocket na nabuo sa proyektong ito ay tinawag na Bongbong Rocket. Okay na yun na. Ayun na mga bossing. Puta, kaya pala gusto niyang buhayin yung pangalan niya, nagkaroon na para siya ng sariling rocket. Presidente tatay niya yan eh, nung panahon na yan. Putang ina, alam nung tatay niya, bata pa siya, malakas ang tama ni Bongbong.
Siguro sa sobrang inis ni Marcos Sr. kay Bongbong Marcos, gusto siyang puta itapon sa kalawakan. Ginawan siya ng racket ng tatay niya, ang pangalan, Bongbong Racket. Poking ina niyan. Ginawan siya ng Bongbong Racket. Ang pagkakaintindi niya, sa ginawa ng tatay niya, Bongbong, rumakit ka, ganun. Hayop, Bongbong Racket. Hayop talaga naman, no? At yun ang kanyang idea dahil may Bongbong Racket, puta, ito ang legacy ko. Nung una, ang legacy niya, yung Maharlika Investment Fund. Yan. Sabi niya, this is gonna be my legacy. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pondo, hindi na tayo uutang sa kahit kanino. Pukin ang ina niyan, ang laki ng inutang natin. Yung utang natin all-time high na. Hayop na yan. Pag tinanong mo na saan na yung Maharlika Investment Fund, puta, kahit opisina wala sila. Pangkapi, Boss Dada. Hi, salamat naman, Cool Egg. Ano ba yan? Diyan sa Canada. Apakadilim na naman dito. Putsang ina, nagpapalipad na ng racket si Bongbong, magugunaw ng mundo. Hindi nyo madadala lahat sa langit yung mga kayamanan ninyo. Gumagastos si Bongbong sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pag dito kayo gumastos sa channel natin, makabuluhan yan. Yung racket ni Boss Dada, pondohan nyo. Yung racket ni Bongbong, walang iya naman, oh. Oh. Abay, bakit Bongbong? Dahil pinangalan po ito sa palayaw ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo mga kapatid, ang Bongbong na Pangulo po natin ngayon. Hindi lang yan, noong 1997, Oh, dalawang presidente na abnormal ang nakaisip magpalipad ng racket. Oo, yung isa, medyo matinu-tinu ng konti, kaya lang, gusto niya yung anak niya, paliparin sa kalawakan, sa sobrang tanga. Ito naman ngayon, magpapalipad siya ng racket, pero wala nga lang gagawin yun sa langit. Meron naman, buti pa noon, meron si Agila 2, Diwata 1, Maya 1, Diwata 2, meron naman pala eh. na ilunsad ang kauna-unahang satellite ng Pilipinas, ang Agila II. At sinundan pa po ito ng Diwata 1, Diwata 2 at Maya 1. Noong 2019 naman, itinatag ang Philippine Space Agency o PhilSA. Ito po ang ahensyang nangunguna sa mga programa ng Pilipinas tungkol sa space, science at technology. At eto na nga, sa Oy, ikaw Shena, aya ka ng aya mag-lunch sa BGC. Pag pinuntahan kita dyan, gutom na ako ha. 2027, target ng Pilipinas ang kauna-unahang liquid-fueled sounding rocket launch. Pero hindi po ito magdadala ng astronaut. Gagamitin ito para mag-aral Mga duwende. Magkasya dyan eh. Mga duwende dadalin yan. Ano ang gagawin yan sa langit? Ano, madam? ng atmosphere at itest ang kakayahan natin sa rocket engineering. Kaya mga kapatid, mula sa Ang ina nyo. Ititest natin yung kakayanan natin sa rocket engineering. Putang ina nyo. Ang dami pa nating mga domestic ang dami pa nating mga domestic worker o domestic helper workers dyan sa Hong Kong, hindi pa natin napapauwi. Hanggang ngayon, alila pa din mga kababayan natin dyan. Putang ina nyo, rocket na iniisip nyo.